tayong dating Bucor Director, Bantag. And Over human trafficking, dun kila Cassandra Ong and Harry Roque. Karamihan. Well, yes. Naawa ako kay Attorney Harry Roque. Patilihin ang mong Magandang hapon mga kabisdak. Tuloy lang po natin muna ang balitaktakan at usapan dito sa Bisdak Pilipinas para sa mga nabitin kanina sa Berada Aguila. Yan o. Suportahan po natin yan tuwing alas 2 ng hapon, Monday to Friday po yan sa DJER 1026 YouTube channel is MNI Radio. Mabuhay po kayo. Thank you so much, Berada Aguila, Pastor Apollo Sikibuloy at SMNI. Buhay. Suportahan po natin mga kabisdak. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Marami po tayong pag-uusapan, mga video tungkol po sa issue ng lipunan. Lalo na po dito sa bagong pakapanumpa lang Philippine National Police, PNP Chief. Swerte ni Tore, Tore, bagong PNP Chief na. Ayan mga kabisdak. Patuplok po mga kababayan ko. Pasubscribe na rin sa mga bagong pasok. Alam nyo painit na ang issue sa lipunan. At kaming mga political vloggers din, painit na rin kami. Lalo na ngayon ay PNP Chief na si Tore na talagang galit na nagalit sa mga DDA's vloggers. Ano pa mga kababayan ko? Tara na, ito ang ating pag-uusapan ngayong hapon, gabi, umaga. Kung kahit saan sa inyo. Buhay po tayong mga Pilipino. Ito, meron po tayong ilalabas na video tungkol po sa pagkautal na naman ni NGWM. Dito kanina sa panunumpa ni Tore bilang isang PNP Chief. Ayan. At Vice President Inday Sara, binira ang International Criminal Court. Pagpatuloy po natin to mga kababayan ko. Mahalaga ito malaman ng maraming Pilipino, hindi lang maraming Pilipino, kundi mga tao sa buong mundo kung gaano ka-double standards ang International Criminal Court. Ito po yung breaking news na pag-uusapan natin. PNP Chief General Tore, meron ng bagong target, meron ng bagong mission. Mission umano niya ay si General Bantag at si Harry Roque. Grabe na talaga. Inaatang kaya pag nagiging successful si Tore dito, ano ang next niya? Presidente. Wala namang ibang ipopromote na So, presidente na mga kabistak. Pero bago ang lahat, mga kababayan ko, itong si Tore yung dahilan kung bakit nakidnap si Tatay Digong papuntang Netherlands. Na ito ngayon, binatikos po ni Vice President Inday Sara Duterte ang International Criminal Court. Harap-harapan to mga kabistak sa mismong dahig po. Binanatan ni Vice President Inday Sara ang naturang organisasyon, ang ICC. Pakinggan po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe po sa ICC na pakawalan nyo na at ipadala nyo na pauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Dahil gaano man nasabihin nila na wala na kami kung paano siya kinuha, dinukot, kinidnap doon sa Pilipinas, ang importante ay nandito siya sa amin at tutuloy yung paglilitis, ay dapat hindi ganon. Dahil, di ba, sila yung nagsasabi, lahat may human rights. So, dapat ibigay din nila yung human right ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Pilipinas at i-check ng ating mga lokal na korte kung karapat-dapat ba na siya ay ipadala dito sa dahig. Kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin sa ICC to send him home. At huwag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas na lahat sa ating gobyerno ay dapat gawin nila
bring him home. Hindi po dapat ipikit ng korte ang kanilang mga mata na sila ay walang jurisdiction Correct. sa kaso. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon 2 taon matapos tayo umalis sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi po pwede yun na kahit kailan pwede ka mag-imbestiga. Dahil ibig po sabihin nun, kapag sinabi mo, 5 years from now, mag-iimbestiga ako. 6 years from now, mag-iimbestiga ako. 20 years from now, mag-iimbestiga ako. Hindi pwede yun. Dahil ibig sabihin nun, wala nang katapusan. Nakakabulin ka pa ulit-ulit. Hindi pwede. Hindi pwede na kung kailan mo gusto ikaw mag-imbestiga, ay ganun ang gagawin mo dahil hindi matatapos eh. Kaya wala na silang jurisdiction sa kaso na ito. Huwag nilang ipikit ang kanilang mata sa pagkidnap sa ating dating Pangulo, sa katotohanan na wala silang jurisdiction. Kaya kailangan, huwag natin tigilan. Paulit-ulit ang panawagan natin, ICC, send him home. Yun lang ang hinihingi naming lahat, mga Pilipino sa buong mundo. Ibalik ninyo sa amin ang aming dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan mga kabisdak, sinampal ni Vice President Inday Sara ang International Criminal Court harap-harapan dyan. Double standards ang International Criminal Court kasi nga sila po di umano ay lumalaban para sa karapatan ng mga tao, international, di ba? International. Ito nga yung international na hindi marunong mag-English ang mga prosecutor. Pero ano nangyari? Yung karapatan ni Tatay Digong ay hindi po nila ino-honor at hindi ho nila nire-respeto. Sila po yung lumabas dyan sa talumpati ni Vice President Inday Sara na yung International Criminal Court ang pangunahing lumalabag sa karapatang pantao ni former President Duterte. Dalawang parties po ito lumabag. Lumabag ang gobyernong Marcos, lumabag ang International Criminal Court para po mapahirapan itong 80 years old po na si former President Rodrigo Roa Duterte. Maliwanag ho yan. Ang problema, ang kakapal ng mga mukha nito. Wala manhid ang mga yan. Kasi marami nga ho nagsasabi. Itong International Criminal Court, pera-pera na rin ho ito. Nagagamit na rin po ito ng mga politician. Napopolitika na rin ho itong International Criminal Court. Kaya nga ho, pinatawan ho sila ng sanksyon ng Amerika. Kaya ako sa akin lang, tama lang yung mga birada ni Vice President Inday Sara. Dapat tuloy-tuloy po tayo manawagan na bring him home. Dapat ibalik muna sa Pilipinas. Tingnan natin sa hukom natin kung talaga bang karapat-dapat na ipadala si Tatay Digong sa Netherlands sa The Hague. Ang problema nga, wala nga yan, walang kaso si Tatay Digong. Kaya hindi po yan gagawin ng International Criminal Court dahil may tungpats na yan. Anigurado pa. Ano pa paping? Mantakin mo, yung gumawa ho kay Tatay Digong ng ganyang katrayduran ay prinumot pa ni NGWM na sila ho ay may utak ng lahat ng ito. Itong si Ture, kakapanumpa lang yung awards. At hindi alam kaya ni Ture yung kanyang pinanunumpaang tungkulin bilang isang bagong Philippine National Police, PNP chief. Ang ayon naman sa kanya, open daw siya sa mga kritisismo. Baka naman pag nag-criticize kami ay damputin na lang tayo ng warrant of arrest. Ay damputin na tayo ng walang warrant of arrest dahil uso pa naman sa kanya ng walang warrant of arrest. Cellphone lang, talo-talo na.
Kaya patuplok mga kababayan ko, ito, meron siyang hinamon ho siya. Hinamon ho siya ni Ngiwim dito bilang isang bagong Philippine National Police Chief. At nautal-utal nga ho dito si Ngiwim, yung awards. Ito isa sa mga video pa natin ipi-play. Pakinggan natin yung utal niya dito at anong hamon. Hamon ni Ngiwim dito po kay Torre. Narito po mga kababayan ko. Hamon ko sa iyo. Oy. Patilihin ang panatilihin mong patilihin ang mongmong. Anong patilihin ang mongmong? Yeah, words. Excuse me po. Patilihin ang mongmong. Ano man yan, yar? May binabasa ka na. Utal-utal ka pa rin. Patilihin daw ang mongmong. Mongmong ni Torre. Ayaw kay Ngiwim. Mongmong sa kagaral. Ano ba talaga, ate, kuya? Ulitin natin para mas maliwanag. Hamon ko sa iyo. Patilihin ang panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan. Ayan pala! Panatilihin daw malinis ang hanay ng kapulisan, hindi patilihin ang mongmong. Mukhang may karga nyo, Malinis ang hanay ng kapulisan. Malinis ba ngayon ang hanay ng kapulisan? Uy, wag kami. Meron? Tuloy konti. Ng investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Uy. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad. Uy. Lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Yung tinutukoy niya dito, police visibility. Wala ho talagang mga pulis sa Kalyenyor. Ewan ko saan ba nagtatago mga pulis. Lalo na madaling araw, gabi, hating gabi, wala po kayong makikitang pulis sa kalsada. Minsan merong checkpoint, pero akala mo may pulis, yung pala wala. May patrol car, akala mo may pulis, yung pala wala. Ganong katindi ho, nilalagay lang yung mga placard. Wala pong mga pulis sa kalsada sa kalye. Police visibility, wala pong police visibility. Kaya marami po na yun nabibiktima ng mga kriminal, mga mahalang na bituka dahil sa kakulangan po ng mga kapulisan sa ating bansa. Kaya ito, natanong dyan si Torre, ano bang gagawin mo? Eto, pakinggan muna natin mga kabisda ko. Inutos din, bukod sa utos ng Pangulo na police visibility, ng taong bayan, inutos niya rin po yung paglaban sa illegal na droga. Bukod sa mga high-value target, kailangan din daw yung mga nasa street. Sir, paano po, ano magiging mandato mo sa mga police natin sa ground? Kasama sa metrics natin ang number of arrest. Uy! Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Aresto. Kaya kanina sinabi ko magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi ka papayag na yung criminal na yan, they're going scot-free. And there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa puskado. Dadaan ka sa... Ito na tayo ngayon. Ito na ho yung nakatakot mga kabisdak. Paramihan ang mga kapulisan ng maaresto. So, ibig sabihin, siyempre, nagparamihan ng maaresto. Ang kapalit nito ho, siguro, ito yung performance nila. Pag wala kang maaresto, baka masipa ka, mapalitan ka, madimot ka, or matanggal ka pa. Baka ito yung magiging basihan ni Torre. Ang nakakatakot ho dyan, mga kabisdak, baka bigla-bigla na lang din mga aresto tong mga to. Na kung sino-sino lang. Kasi may matrix eh. Matrix evolution baka mo. May matrix daw sila, mga kriminal, paramihan noong maraming maaresto. Ano bang dito? Individual or bawat presinto? Ang kanilang kuta. Magiging kuta system na naman ho ito.
itong paarestuhan. Ang masaklap pa naman dito mga kababayan, kung ito siya nagpauso ng walang warrant of arrest, pwede kang arestuhin. Cellphone lang, cellphone. Di maraming maaresto. Pero sabi mo, Tory ha, pwede kang batikusin at mag-criticize sa'yo. Huwag kang magbalat sibuyas. Excuse me po. Total, sinabi mo naman yan, umpisa na natin. Ang nakakatakot niyan kung maraming abuso. Kasi may matrix, paramihan ng maaresto. So wala nang kaso-kaso, wala kang kaso, arestuhin ka na lang, mapagtripan ka ng mga kapulisan. Kunyari, ikaw, kailangan ko ng kuta. Sabi ni Tory, paramihan ng aresto. Si Tatay Digong, hindi naman sinabi ni Tatay Digong, paramihan na magurgor ng mga drug lords, drug pusher, walang ganun Basta nag-war on drug si Tatay Digong. Pero ito talaga ina-announce nila paramihan ng maaresto. Ay puta, baka arestuhin na lang kung sino-sino. To martial law? Nalingan natin sinabi niya. Sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo, ito ebidensya ko. Kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. No? Sir, hindi kaya maabuso naman din ito dahil tama. Dahil sa paramihan ay mga aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan. Correct. Yan ang ating napakagandang tanong. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Andyan ang human rights. Andyan. Hindi rin, no? Ang sabi, yung inaresto daw, hindi mo pinatay, hindi mo binaril, buhay yan. Pero, ang concern doon, bakit mo arestuhin kung wala namang kasalanan? So, ang purpose mo, parami ka ng aresto, dapat hindi ganun, Tory. Kung walang kaso, huwag mong arestuhin. Bakit ka arestuhin lang? Kasi maabuso talaga yan. Kasi yun naman dato mo, Jesus ko, Ginoo. Kawawa naman yung mga inosente dyan na arestuhin lang ng kapulisan para lang sumunod sa inyong mandato, kautusan ngayon na magparami ng aresto. Mag-war on drugs na lang kayo. Mas the best pa, laban sa mga durugista. Mga durugista na lang ang inyong arestuhin. Mas maganda, deklara ng war on drugs dahil alam ninyo kung sino yung kaharap ninyo, mga durugista. Kaysa ito, aresto ka ng aresto, kung sino na lang dadamputin yan, yari tayo dyan. Tuloy Andyan ang media, andyan ang mga abogado. Oy. Kung reklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery, andyan ang Internal Affairs Service, iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Bakit ngayon? Hindi kami naniniwala dyan na magkaroon kayo ng investigasyon. Bakit ngayon kay Tatay Digong? Ang dami na reklamo ng maraming Pilipino. Duterte. Hanggang ngayon, anong resulta? Kinidnap ninyo si Tatay Digong. May resulta? Nasa dahig pa rin. Nasa Supreme Court. Wala. Basta gawa lang kayo ng gawa ng hindi maganda para sa bayan. Kaya yung mga kawawang Pilipino, mabibiktima ninyo, ito yung magsasakripisyo dahil sa mga kagagawa ninyo na hindi umuyon sa pagka-Pilipino. Tingnan mo, mga kabisdak, ito yung bago niyang hindi yan. Ito yung bago niyang, ang tawag dyan, parang magpapasikat, no? Kasi, nga naman, kilala sa buong mundo itong taong ito sa ginagawa ninyang hindi maganda. Diyan sa QGC, karahasan sa QGC, no? Panggagago kay Pastor Kibuloy, yung simbahan ng QGC, ginagago, yung eskwelahan, maraming human rights abuses, na-promote siya dyan, nabigyan siya ng star dyan, nangingiwiim Di ba ho? Tapos si Tatay Digong, kinidnap nila, trinidor nila si Tatay Digong. Kumbaga, kilala siya dyan, mga malalaking pangalan, personalidad, tinarantado niya dahil sa pagsunod ng utos, di umano, kung sino man ang nag-utos sa kanya. Kaya nga na-premiuhan ito, PNP chief na ito, meron siyang breaking news pa ito, mga kababayan ko. Meron siyang bagong misyon sa pag-upo niya bilang isang Philippine National Police Chief. Narito po, mga kabisdak, pakinggan natin. Thank you, ma'am. May we hear from Ma'am Third Ann Malonzo of Sunstar. Sir, good morning po. Congratulations again.
Sir, naging mas matunog po yung pangalan nyo itong mga nakaraang buwan dahil dun sa mga high-value arrests na kayo po ang nag-lead. Ano pong, under your watch, sir, ano po yung magiging strategy ng PNP sa pag-aresto pa ng mga wanted criminals? Meron tayong dating Bucor Director, Bantag, and dun sa human trafficking pa, sir. Ano pong magiging... Ang bira, no? Talagang pinuntaryan nila na ngayon si General Bantag. Ote, una mo na ha, General Bantag, tinatanong, ano bang gagawin nila daw dyan kay General Bantag? O, tuloy po natin, o. Strategy ng PNP under your watch? All out naman tayo dyan sa ating operations against wanted persons. Talagang tuloy-tuloy tayo dyan at matter of time before we get them. We'll re-examine the base data that we have, kung ano ang mga alam na natin about sa kanila, at tututukan natin yan. We are really very committed to ensure that these people hiding from the law will be brought to justice, at talagang ibabalik natin sila within the bounds of the law. Ayan, tututukan daw nila si General Bantag. Tutukan nyo ho, baka balak ni Torre maghukay ng heartbeat sa Bagyo. Nako, mga igorot kalaban nyo dito, Torre. Yan na, maliwanag po, sinasabi niya, tututukan daw nila para ma-aresto daw si General Bantag. Mukhang malabo ma-aresto si General Bantag. Tingnan ho natin kung may mga gawa. Total, lumabas man yan sa kanyang press con na hanapin daw niya si General Bantag. At baka nga ho, ay doon ho sila sa Bagyo maghuhukay na naman at maghanap ng heartbeat ni Kukak. Good luck kung mahanap ninyo si General Bantag. Titingnan ho natin. Hindi nga kinaya ni Bunyeng. Hindi nga kinaya, sino ba yun? Mga nangdaan ng mga si Marbil. Pero ito nga ho kasi, markado yung pagkatao ni Torre. Magaling daw manghuli ng high target. Ay, Isus ko, Ginoo. Yung mga pinaguhuli ho ninyo, walang mga kasalanan. May gaba din yan, sir. Tuloy natin dito. Next target niya. Just to add on dun sa question ni Third, regarding dun sa mga may warrants of arrest, we all know na yung ICC, apart from former President Duterte, may mga balita na meron silang mag-i-issue sila ng mga susunod pa. And we all know na one of those na napapabalita is yung former chief ng PNP now, Senator Bato. Just in case na eventually magkaroon ng ganun, how do you plan to go about it? We'll just cross the bridge when we are there. No, tumawa na Kasi ako. ang hirap yung pangunahan nun na pag may darating na ganito, may darating na ganun. Paano pag wala? Di parang napakahirap naman nun. But obviously, we are also making contingencies na pag may nangyaring ang ganito, anong ating gagawin? Pag may nangyaring ganun, ganun ang ating gagawin. So, hindi nga lang siya talaga proper na parang i-discuss mo na kagad at the moment. Nakita niyo naman siguro. You know what I mean? It's really something that has to be acted upon pag andyan na. Okay? So ibig sabihin, talagang puntarya din nila si Senator Bato na arestuhin din dahil di umano maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Tingnan natin, General Torre, kung makakaya nyo si Bato Pik. Pero mag-ingat ka rin na Senator Bato kasi pagtitripan ka talaga. Nagawa nga kay Pastor Kibuloy, nagawa nga ho kay Tatay Digong, kay Bato pa kaya, sa atin pa kaya, mga ordinaryong Pilipino. Ayan o, lumabas na po sa interview na si Bato, kung sakaling lalabasan ng warrant of arrest, aarestuhin ba niya? Eh, siyempre, aarestuhin talaga niya. Arestuhin talaga niya si Bato. Si Tatay Digong nga, hindi niya nire-respeto eh. Talagang inaresto niya. At sabi pa nga, hahatakin pa niya. Ganun yung PNP chief, personalidad natin yan. Personalidad ng PNP chief ni Da Junior na si Torre. Walang respeto yung kanyang ugali. We'll make decisions as it comes. Tapos yung pangalan, you are highly regarded po sa pag-aresto po sa mga high-profile cases. Meron pa po tayong isa yung sa warrant of arrest na in-issue ng Pampanga Court over human trafficking dun kila Cassandra Ong and Harry Roque. What's your mandate on this? And ano po yung mensahe nyo sa kanila?
aba, naka 2 over 51 na kami. May 49 pa. Kaya medyo mahaba pang labanan to, mahaba pang trabaho pa. As of yesterday, nung isang araw, 2 weeks ago, nakuha natin yung isa, may 49 pang natitira. So I just really, well, I would like to say na this is a case, a valid case, pending before our courts. Abogado naman si Harry Roque, harapin niya. Kasi ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts and make your case and give your arguments regarding your case. So just surrender yourself to the court, come to the jurisdiction, post bail so that you can prepare for your defense. Ngayon, sa mga talagang yung sa human trafficking na warrant, di pasensya kayo, talagang Nobel recommended yan dahil napakabigat ng kaso na yan. Hindi yan ordinaryo na parang isa o dalawa lang ang naging biktima dyan at hindi lang kung ano-anong mga kaso-kaso yan. It is a very serious problem. It is a very serious case that they have committed, and it was already established by the prosecution service that a probable cause is sufficient, so that information will be filed on them in the proper court. And the court was convinced of the information. That's why they issued the warrant of arrest. Sir, singit ko lang po. Kumusta po yung plano na makipag-coordinate tayo sa Interpol on Harry Roque po? Standard naman yun. This is a whole government approach. The DFA is canceling his passport, and the other accused so that they will not be able to travel freely at sila ay maibalik dito sa bansa. So, Interpol is just one of the many mechanisms that we can use and we can harness, we can tap para sa pagbabalik dito, sa repatriation niya rito sa Pilipinas. So ayan, mukhang mas nakatutok po sila ngayon kay Atty. Harry Roque. At gusto talaga nilang hulihin at pauwiin si Atty. Harry Roque. Kawawa talaga itong si Atty. Harry Roque, guys. Ito ay biktima ho talaga to ng political persecution dahil sa isang sulit na tagapagtanggol sa pamilyang Duterte, lalo na po kay Vice President Inday Sara, Tatay Digong. Grabe ho talaga yan, mga kababayan ko. So puntarya ho nila ngayon, General Bantag, ngayon kay Torre at si Atty. Harry Roque. So ito naman ho ang sagot ni Atty. Harry Roque dyan. Subukan nyo daw. Sabi ni Atty. Harry Roque, ang tanong, ako na raw ba ang susunod kay Arnie Teves? Ang kasagutan dyan, subukan nila. Subukan mo daw, Ture. Subukan nyo aristohin sa Netherlands. Kung na-aristo nyo, mukhang malabo to si Atty. Harry Roque ma-aristo, mga kabisda, kasi Interpol na yan eh. Nag-apply ng asylum eh. Siyempre, kung nag-apply ka ng asylum, tatakbo po yan ng mga 1 year. So, hindi man ho po pwedeng aarestuhin yan ng ganun-ganun lang kung meron siyang ina-apply na asylum. So, ngayon, ang kanya pong reason, dahil nag-apply siya ng asylum, dahil sa biktima siya ng political persecution ng Marcos admin, dahil sa pagiging Duterte supporters niya, nagmamahal sa kay Tatay Digong, Inday Sara. Kaya nga ho, naawa si Vice President Inday Sara kay Atty. Harry Roque. Pakinggan niyo po si Vice President Inday Sara sa kanyang pahayag. Narito. Well, yes. Naawa ako kay Atty. Harry Roque dahil sa totoo lang, pakiramdam ko ay yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, no? At ang confident naman ako na sobrang galing na abogado ni Atty. Harry Roque na kaya sagutin kung ano man yung mga akusasyon, paratang, or kahit ano man yung persecution na gagawin sa kanya. Ang advice ko sa kanya, actually wala akong advice sa kanya. Lagi pag nakikita kami, tinatanong ko siya kung kamusta siya. At lagi ko siyang sinasabihan na mag-ingat siya dahil hindi titigil yon sa cancellation lang ng passport niya. Correct. Hindi lang yan matitigil sa cancellation ng passport ni Atty. Harry Roque. Talagang ipapakulong si Atty. Harry Roque. Iyon na nga ho yung medyo consequences ng mga solid supporters ng mga Duterte dahil bigyan ka talaga ng kaso
tapos ipapakulong ka ho talaga. Si Atty. Harry Roque, nasa ibang bansa, gumawa talaga ng paraan. Makansila yung pasaporte, baka deklara pang terorista ito. Kaya ang ginawa ho nila kay TVs, wag naman ho sana. Pero laban lang para sa bayan. Wither lang yan. Sa kanila ngayon, kasi silang nakaupo, sila yung mapang-api, pero darating ang time, ma-expired din yung kapangyarihan nila. 2028, saglit na lang ho. Nakatiis nga tayo ng 3 taon eh. So, merong next year pa, banat lang, sige lang. At sana maka-survive lahat. Tayong mga DDAs, mga political vloggers, para sa bayan. Puro naman katotohanan at pure komentaryo naman ang ating pinagsasabi dito. Hindi naman tayo naninira. Parte pa rin po to ng freedom of expression at freedom of speech, mga kabisdak. Kaya ho, sa mga gusto pong magsuporta pa sa Bisdak Pilipinas at gusto nyo pa pong mapanood ang Bisdak Pilipinas, pa-subscribe po, pa-like at pa-share. Yan lang po ang mga hinihingi namin sa inyo. Konting like, konting share, subscribe, malaking bagay na ho yan para may pagpapatuloy po namin ang komentaryo namin dito sa aming mga channel. At abangan nyo po kami lagi, Birada Aguila, tuwing alas 2 ng hapon, mga kababayan ko, sa DJAR 1026 SMNI Radio. Mabuhay po tayong lahat, no? Laban lang, kunting tiis na lang yan. Malay natin, makalimot silang huminga. O, sino na next presidente? Malay natin, masubrahan sila. Kaya, good luck na lang. No. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Hanggang sa muli, magkomento pala kayo sa mga comment section. Sa susunod na upload video natin, basahin po natin yan isa-isa. Bisdak Pilipinas! God first. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.